Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, pag-unawa sa binasa. Ikalawa, dalawang kasanayan sa pag-unawa sa binabasa. Sa unang bahagi ng video na ito, mahalaga sa bawat pagbabasa natin ng anumang akda ang maunawaan ang nilalaman at matutunan ang mga aral na nakapaloob dito. Ang pag-unawa sa akda ay prosesong pangkaisipan sa anumang babasahing mga teksto na maaaring maiuugnay sa sariling karanasan ang mga impormasyong nilalaman nito upang mabigyang kahulugan. Tuklasin natin ang dalawang kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa na makatutulong sa iyong pagbabasa. Una, pagkilala ng layunin. Ayon sa diksyonaryo, ang layunin ay tumutukoy sa tunguhin, pakay o hangarin. Sa pagbabasa ng akda, isa sa mga kasanayan sa pagbabasa ay ang pagkilala sa layunin ng tekstong binabasa. Maaaring ang nais iparating ng manunulat ay magbigay impormasyon, mang-aliw o manghikayat. Halimbawa, naglalarawan ba ito o kaya ay nagkukwento lang ng isang tiyak na karanasan o sitwasyon? Ikalawa, paghihinuha. Ayon sa diksyonaryo, ang hinuha ay ang nabubuo sa isip ng sinuman tungkol sa anumang bagay, batay sa sariling kuro-kuro at palagay. Nakapagbibigay ang mambabasa ng hinuha kapag nailalarawan niya ang pangyayari sa nabasa nang may reaksyon na parang nasaksihan niya ang tunay na mga pangyayari. Halimbawa ng usapang ginamit sa teksto, nagtanong si Lamang sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama dahil matagal nang hindi nakauwi mula nang siya'y isinilang. Sa pangungusap na nasa itaas, maaari kang makabuo ng ilang hinuha. Una, may masamang nangyari sa kanyang ama. Ikalawa, namatay ang kanyang ama. At ang ikatlo, nagkaroon ng ibang pamilya sa bundok. Ikaapat, nagka-amnesia ang kanyang ama nang nakikipaglaban. Ikalima, natakot bumalik dahil sa kakaibang taglay ni Lamang. Narito ang isa pang halimbawa. Ang mga dumi at dugo sa katawan ni Lamang ay naging tila laso na pumatay sa mga isdang nasa ilog. Batay sa binasa kong halimbawa, narito ang mga ilang mahihinuha ng nagbasa. Una, wala ng isda sa ilog. Ikalawa, magugutom ang buong bayan. Ikatlo, mawawala ng hanap buhay ang mga mangingisda. Ikaapat, hindi lamang isda ang mamamatay, pati na ang yamang dagat o yamang ilog. Panghuli, nakainom ng lason si Lamang. Maaaring ang paghihinuha ay mabisa sa pagsusuri ng mga pangyayaring nagaganap sa mga epiko. Dito, mahabang isinasalaysay ang pakikipagsapalaran o mga ginawa ng isa o higit pang bayani o maalamat na mga nilalang. Mas madali ring maunawaan ang mga pangyayari lalo na't kung ito'y naiuugnay sa dati ng kaalaman at karanasan sa buhay. Sa paghihinuha, nakikinata rin ang maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.